Sabi ng asong gala, collar, kadena, tinatali. Ibig sabihin, meron siyang Panginoon. Pag ako sumama sa kanya, lalagyan din ako ng collar. Ikakadena ako. Itatali ako. Hindi na ako makakagala. Hindi na ako makakapag-swimming. Hindi na ako makakapag-outing. Hindi na ako makakagimik. Sabi ni asong gala, kaibigan, may lakad nga pala ako. Next time na lang. Bakit nanatili sila? Because of authority. Yung kapamahalaan, yung kapangyarihan ng Panginoon na sumasaklaw sa kanila. Kinikilala nila nang dahil kay Jesus, kaya sila nabuhay. Sabi ng Biblia, nilikha ang lahat ng bagay dahil kay Jesus. Kaya sila'y nasa ilalim ng kapangyarihan, kapamahalaan ng ating Panginoon. Saan kami pupunta, Panginoon? Nasa iyo ang salita na nagbibigay ng buhay at buhay na walang hanggan. See? Kaya minsan, kahit hindi mo gusto yung mukha ng kasama mo, kasama natin, hindi siya ang dapat na maging dahilan para mawala ka sa paglilingkod. Kasi ang ipinunta mo at dahilan ng paglilingkod mo talaga dito, si Lord. Yes! Kahit na itinataboy ka, feeling mo binubuli ka na, iniitsapera ka ng mga kasamaan mo, huwag kang titigil, asarin mo sila lalo! Pumunta ka lalo! Bakit? Si Lord ang dahilan kung bakit ka narito. Na ako'y na-assign ng Davao, pangatlong assign ko. 3 beses na po ako na-assign sa Davao. Nung unang buwan ko, hindi ko po nakita yung mag-asawa. Hinanap ko. May mag-asawa kasi ang tawag ko doon tatay, nanay. Sabi ko, mga brad, mga sis, buhay pa ba yung mag-asawang ito? Sabi nila, opo. Eh bakit wala nung dayusisan? Kahit yung sa gawain nila, sa chapter nila, hindi ko nakita. Samahan niyo nga ako sa kanila. Sinamahan ako. Pagdating ko doon sa bahay, sabi ko, Nay, Tay, ako na uli nandito. Hindi ko kayo nakita sa dayusisan. Hindi ko kayo nakita sa inyong gawain. Attend na uli kayo. Nung nakita mo tayo, Nay, ba't di kayo ma-attend? Alam nyo, kasabi-sabi sa akin, Nak, atin lang kami ng gawain dyan kapag hindi na namin nakita yung mga mukha ng mga workers doon. Tingnan ninyo. Mukha lang ng workers, nadaig na, natalo na, tumigil na umunti. Bago po ako matapos, na ako'y na-assign ng Macau, ang mga aso po doon, talagang alagang-alaga. Mas alaga pa nga yung mga aso kaysa sa mga kapatid natin Pilipinong domestic workers doon. Yung mga aso doon, pinabe-veterinaryo, mahalang gamot, may injection pa, may pagkain mamahal. 4 ang season doon 4 season, di ba? May tag-ulan, taglamig, tag-init, basta mayroong season doon. Pag tag-ulan, ang mga aso doon, pag lumalakad, may sariling payong. Wow! Pag winter naman, mga may tsakaleko yan, mga nakasombrerong may tapal sa tainga. Pag maulan, pag summer, mayroon silang mga Ray-Ban. Tapos pag maulan, may wiper pa yung kanilang. Wow! Bakit? Alagang-alaga Minsan daw, si asong bahay at saka si asong gala nagkasalubong. Nakakita na pa kayo ng asong gala? Yung mga nakatira sa kalsada, yung asong kalye. Nung magkasalubong daw, sabi daw nung asong bahay kay asong gala, Kaibigan, asong gala, kumusta ka na? Eto, pag-gala-gala, asong gala Sabi daw nung asong gala, buti ka pa, kaibigan, asong bahay. Sabi niya, ang cute-cute mo, ang lago-lago ng balahibo mo, at ang bango-bango mo pa. Ang pula-pula ng pisngi mo. Wow! Sabi daw nung asong bahay kay asong gala, kaibigan, gusto mo bang maging katulad ko, ikaw? Ano yung nakikita mo sa akin, magiging ganito ka? Sabi nung asong gala, oh naman, siyempre. Paano? Sumama ka sa akin. So, dahil nakita nung asong gala, na si asong bahay maayos, malago ang balahibo, mabango, mapula-pula pisngi, kumbinsido siya. So, she is to believe. Sabi niya, sige, sama ako. Habang naglalakad yung dalawa, papuntang Liano Road. Yung asong gala, may napansin kay asong bahay. Kasi habang nagkikwentuhan sila, nililingon niya yung asong bahay. Sabi niya, kaibigan, mayroon lang ako tanong. Sabi ni asong bahay, ano yun? Kasi napansin ko yung leeg mo. Sabi niya, madalang yung balahibo. Sabi nung asong bahay,
Wala yan, sabi niya. Kaya naman madalang yung balahibo kasi sa gabi, nilalagyan ako ng collar. At kinakabitan ako ng kadena, tinatali ako. Di ba, pag yung relo nyo tinanggal ninyo, mas maputi yung ilalim niya. Parang ganun. Sabi nung asong dala, collar, kadena, tinatali. Ibig sabihin, meron siyang Panginoon. Pag ako sumama sa kanya, lalagyan din ako ng collar. Ikakadena ako. Itatali ako. Hindi na ako makakagala. Hindi na ako makakapag-swimming. Hindi na ako makakapag-outing. Hindi na ako makakagimik. Sabi ni asong dala, kaibigan, may lakad nga pala ako. Next time na lang. Oh no! Mga kapatid, bakit hindi tuyong sumama si asong dala? Na minsan yan ang problema nyo sa mga mahal nyo sa buhay. Lagi nyo lang hinahatak, inaakay, niyayaya. Ang daming katira, ang daming palusot, ang daming dahilan. Bakit hindi sumama si asong dala? Bakit po? Kasi ayaw niya na may magkokontrol ng kanyang buhay. Ano po yan? Ayaw niya na may magkokontrol ng kanyang buhay. Kasi kapag sumama nga naman siya, kontrolado na ang kanyang buhay. Pansinin niyo mga kapatid, nung tayo makakilala kay Lord, sino na ang kumukontrol sa atin? Hindi ba si Lord na? Mula sa pag-iwan natin ng bisyo, masamang ugali, masamang mga nakagawian natin, dumarating yung panahon na kahit may pagsubok problema, hindi na natin binabalikan yun. Marami sa atin nung araw, suplada, palamura, diba? Matalas ang dila. Pero kahit nagagalit ka na ngayon, gusto mong magmura, ano ang sinasabi mo? Hallelujah ka talaga. Diba? Kung nung lumang buhay ko pa, tama ka na sa akin. Diba? Nakokontrol natin. One time nga, nung ako yung nag-LRT pa, bago mag-pandemic, mahilig po ako makipagsiksikan, MRT, LRT. Hindi pa ako nagmumotor no, kasi wala pa akong motor no. Siksikan yan. Minsan gusto kong sumiksik. Nung sumisiksik na ako, may sumiko sa akin. Talagang ramdam ko yung sakit. Kahit hindi ako naiiyak, may umaagos na luha. Sabi ko, preacher nga pala ako. At may CCTV. Di pa rin makipag-away ka doon. Makikita ka talaga doon. Disciple yun ah. Minsan nakokontrol mo eh. Bakit? Iniingatan mo na mapintasan yung pangalang tinataglay natin. Anak ka pa naman ni El Shaddai, ganyan ugali mo. Nag-El Shaddai ka pa naman. So, control. Yung salitang yun, kaya hindi tuloy ang sumama yung asong gala sapagkat ayaw niya na may magko-control sa kanya. Oh no! Ang mga alagad, mga kapatid, lahat sila namatay ng martir. Walang hindi. Maliban kay Judas, nagpakamatay. Pero karamihan sa mga alagad, namatay ng martir. Nang makilala nila ng lubos si Jesus, binigyan sila ng pagkakataon para hindi mamatay. Itakwil lang si Jesus. Pero nanindigan sila. Bakit? Kasi alam nila na mamatay man sila, merong bagong buhay. Kaya tama ang sabi ng Pedro, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. Ang salitang nagbibigay buhay at buhay na walang hanggan. Kaya hanggang kamatayan. Tama sabi ni Pablo. Ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Kaya sabihin mo sa katabi mo, walang atrasan to. Matira matibay. Diba? Ang inis, talo. Ang asar, talo. Diba? Yung maaasar, sa anniversary, wala dito.